Mahampat Amaranon! Ako nga pala si Jigs. At ako naman si Faith. Tara at samahan niyo kami sa Mika Kamiha 2026. Ngayong araw ay bibigyan natin ng pagkilala ang husay, sipag at talinong taglay ng mga AITA learners. Tama. At bago tayo magsimula, Kuya Jigs, ano nga bang ibig sabihin ng Mika Kamiha? Bakit nga ba ito yung theme natin para sa recognition ngayon? Ang Mika Kamiha ay nanggaling o nagmula sa AITA Maganchi na ang ibig sabihin ay pagkakaugnay o magkakaugnay tayo. Dito sa Liwanag at Dunong, talagang sinisikap natin na sa bawat gawain, talagang maiparamdam natin, talagang maipaalam natin sa ating mga kapatid na katutubo na tayo ay magkakasama, tayo ay nakikipamuhay, na hindi lang to simpleng outreach o pagbibigay ng donasyon, kundi talagang magkakaagapay tayo o di, kagaya ng Mika Kamiha, magkakaugnay tayo. Ayan, nandito tayo ngayon sa ating venue o pagdadausan ng ating Mika Kamiha 2026. So, nakikita po natin ngayon, ayan, kinakabit nila ang ating mga decor at pati na rin ang ating tarp. Sa tulong po ng ating mga kasamahan pang mga katutubo advocates, tayo po ay meron na ring tent ngayon. Ayan, kung sakaling umulan. Maraming salamat po sa inyong suporta na binibigay sa ating gawain. Ayun yung venue natin para sa Mika Kamiha 2026. Talagang pinaghahandaan ito ng mga volunteer at maging ng community kasi talagang malaking bagay para sa kanila na mabigyan talaga ng chance na ma-recognize for their hard work, na hindi kagaya sa mga kinukwento nila sa atin na mga karanasan, yung mga bulilit natin, usually kapag daw nagre-recognition sila sa kanilang school ay tinatawanan sila o tinutukso ng mga kaklase nila dahil nga sila ay mga AITA. Pero ngayon talagang gusto nating maipadama sa kanila na tayo talaga ay magkakaugnay, unat man o kulot. Ako po, nagpapasalamat po ako nung dumating kayo dito sa amin. Noon po kasi mahihain po ako. Hindi po ako mamarap sa ibang tao. Ang lagi nasa isip ko noon, kasi wala kami pinag-aralan. Kaya halos ayaw namin bumaba sa bayan. Pero nung dumating po kayo, sinuruan niyo po kami. Kaya nagpapasalamat po kami sa walang sawang pagtuturo nyo, pagsisikap nyo. Ngayon po, nakakabasa na po ako at marunong na rin po akong magbenta. At ang unang-una, pinaglalaban ko na po yung sarili ko. Kahit mahirap, sige, pagpatuloy natin para malaman natin kung ano yung tamang gawin natin. Kaya kami po, kahit po nahihirapan kami, patuloy din po ang aming pag-aaral. Kaya marami po kami talagang natutunan sa aming pag-aaral sa ito pong nakalipas. Nasabi po nila na hindi po kami nag-aaral, mangmang po kami. Kaya po sa awa ng Diyos, Diyos na tinuruan po kami ni Madam Ning na magbasa, magsulat. Kaya sa awa ng Diyos po ngayon, hindi na po ako inaapi sa kapatagan. Karapatan po namin na nakapag-aral po kami. Na kaya namin po ipaglaban yung sarili namin kahit kabahan. Hindi na po kami kaya magkakuyan. Ngayon pupunta tayo sa kusina, titingnan natin kung anong paghahanda ang ginagawa ng mga kasama nating volunteer at saka mga nanay na ihahanda natin para mamaya sa pananghalian. Hi Tita B! Hi Lynn! Good morning! Good morning po! Ano pong hinahanda natin today? Sandwich po. Ay, may spaghetti si Kimo. Tapos narito yung adobo. Pwede bang makihalo tayo dito?
Yung adobo natin dito ay special na adobo. Itong adobong to ay adobong may kamote. Alam niyo ba na ang mga kamoting ito ay nagsisilbing suporta natin sa mga nanay at mga tatay na katutubo? Noon, binibigay lamang nila ito bilang pasasalamat sa mga volunteer sa pagtulong sa kanila o pagtuturo sa kanila. Pero bilang pagsuporta sa mga kapatid nating katutubo, ay binibili na natin ito sa kanila para makatulong sa kanilang pangkabuhayan. Ayan, sa isang saglit na lang magsisimula na ang Mika Kamihat 2026. At kung makikita nyo yung paligid natin ngayon, talagang napakasarap sa puso. Na nakikita natin na na-empower natin yung mga Aita Bulilits natin, yung mga nanay natin na talagang suot-suot nila yung mga katutubong kasuotan natin, ang tapis at bahag. At mula dito, syempre, mas mapapakita natin yung talagang pag-agapay, pakikisa at pakikipag-ugnay natin sa mga kapatid nating katutubo. Palakpakan po natin ang pagpasok ng ating mga hinahangaang mga elders ng komunidad. Palakpakan natin ang mga susunod na henerasyon, ang mga kabataan, katutubong Aina! Ang sulok bilang sanglaw at gabay sa mga hamon na haharapin ng bagong henerasyon. Libro bilang pagpapayaman pa sa kaalaman at kultura. Halaman nasa kalikasan ang tunay na yaman at patuloy na poprotektahan ito. Ang ating mga kabataan ang tagapagmana ng kultura at lupa. Palakpakan po natin sila. Bilang bagong henerasyon at mga susunod na tagapagtaguyod at tagapagpanday ng makabuluhang pagbabago sa inyong komunidad. Ang mga parangal po na ito ay kabataang katutubo, pag-asa ng kalikasan at kinabukasan. Muli palakpakan po natin ang ating mga Aita Bulilit. Bilang taus-pusong pagkilala sa iyong katatagan, husay at walang humpay na pagpupunyagi sa patuloy na pagkatuto sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang iyong dedikasyon sa edukasyon ay hindi lamang para sa sariling pag-unlad at kapakanan ng pamilya, kundi isang makapangyarihang ambag sa pag-unlad ng komunidad. Sa iyong patuloy na pagkatuto, lumalakas ang tinig ng mga katutubo, lumalawak ang kamalayan sa karapatan, at higit sa lahat, napapangalagaan ang lupang ninuno, kultura, kinabukasan, at susunod na saling lahi. Maraming salamat, Nay. Congratulations po. Pagkilala sa iyong katatagan, husay at walang humpay na pagpupunyagi sa patuloy na pagkatuto sa kabila ng mga hamon ng buhay.
Ito pong mga bata na ito, kaya po natin sila na-awardan ngayong araw. Dahil sila po yung mga bata, nakadarating pa lang po natin dito sa komunidad, ay sinasalubong na po tayo. Palakpakan po natin, gawad sa patuloy na pagunlad sa pagbasa at pagsulat, Corazon Virgilio! Kahit man po mahirap, talagang nangangalagi po ako na sana makapag-aral po ako na malalang makapagpasa, makapagsulat. Yun lang po yung ano ko. Yung ilan po yung sa Panginoon na makapag-aral namin. Gusto ko pong mag-aral kasi hindi po kasi ako nakapag-aral na mahusay. Kaso malayo po yung school namin doon. Doon na natanong po ako ng isang sir na tinanong ako. Sumayag naman ako. Sabi ko, gusto po yan para kahit matanda na po ako, mag-aaral pa rin ako para paglaki ng mga apo mo, ng mga anak mo, matuwa ko sila kapag ako'y natutong magbasa. Kaya, kahit dala-dala ko yung anak ko kahit tag-ulan, nag-aaral pa rin ako kahit balas-balas. Hanggang ngayon kasama ko na yung anak ko, grade 4 na po siya. Minsan natatakot ako mataas na kamay kasi sabi ko, baka hindi ko alam sagutin yung pero sabi ko, may magtuturo naman sa akin. Sabi ko sa isip ko, may magtuturo naman kahit mali man or tama. Pipilitin ko pa din rin tatayo. Gusto ko lang na kapag-patuloy ako sa pag-aaral at matutong magbasa at magsulat. Maraming salamat sa mga volunteers. Kahit malaki po kayo. Salamat po kami. Salamat po sa kanila mga napakabait nila po sa akin kayo. Sa pamamagitan ng positibong pananaw, pakikipagkapwa at siglang dala sa bawat pagkatuto na ipapakita na mas nagiging magaan, masaya at makahulugan ang pag-aaral kapag may mga taong handang magbahagi ng saya at pag-asa sa komunidad. Pero kapag may tatanungin ka, siya agad yung sasagot. Kapag mayroong tinatanong sa klase niya, kaya mo yan! Ganun siya. Siya ang inspirasyon ng pampaligaya sa klase talaga natin. Palakpakan natin, bawat sila sa klase. Risa Pamardo! Hindi po sayang yung tinuro niyo po sa akin. Ginagamit ko po yun sa pang-araw-araw na kabuhayan namin. Kaya maraming salamat po, Ma'am Ning, Mr. Stone. Sa inyo pong lahat,
kasi po yung binigay niyo po sa akin aral, hindi po makukuha ni Numan. Dadalhin ko po yun hanggang sa aking pagtanda o sa aking pagpapalaki sa aking anak. Noon po lagi kong sinasabi. Pinapangarap ko po noon na aakyat pa ako sa stage. Ngayon po mararanasan ko na po sa wakas, sabi ko sa sarili ko, makakaakyat na rin ako. Mabibigyan na rin ako ng awat. Kasi po nung mga bata po kami, hindi po kasi kami nakapag-aral. Hindi rin po kami kayang pag-aral ng aming mga magulang. Kasi nga lang, alam lang po namin pagtatanim, pagbubungkal ng lupa. Pero nung dumating kayo sa buhay namin, ang laking pagbabago na dinala niyo sa buhay namin. Hindi lang pagbubungkal ng lupa pala yung kaya namin. Pwede rin pala kami magsulat o magbasa. Hindi na rin po kami natatakot bumaba sa bayan kasi marunong na po kami magbasa. Marunong na rin po kami maglaban yung aming sarili. Maraming salamat po.